Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 88,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available pa rin po sila sa installment para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan. Ipapakita ko sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila and then yung down payment nila. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo nitong motorcycle na to? So ano pa hinihintay natin ngayon, 2026, baka ito na yung bagong motorcycle na hinihintay mo. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos yan, di ba? So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 94,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po tayo sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Ngayong 2026, comment nyo naman yan. At para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle to? Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga best, no, ngayon 2026, syempre available pa rin nga po dito ang Euromotor Samurai 155. Ito ay naka water cooling, and then meron tayong napansin dito. So ayun na nga mga best, no, ngayon 2026, bagong taon, bagong motor para dito sa may Monarch Lance 150. So tama po kayo ng pagkakarinig, ngayong araw na to ay Monarch na yung Lance 150 from Skygo to Lance. Okay, Skygo to Monarch. So ayan, available po rito ng kulay black na matte finish. So yun nga, ito ang Euromotor Samurai 155. So ikutan natin, tingnan nyo naman. So tingnan nyo, grabe ba, diba? Nandun pa rin yung itsura niya, yung aggressiveness ng motorcycle. Kita naman natin yan. So ganyan ang itsura ng isang malupit na Euromotor. Okay, Samurai. Okay, so nandiyan pa rin yung angas, nandiyan pa rin yung bulky, and then maxi scooter yung datingan, 'di ba? Umpisa natin dito sa harap. Okay. So ito, meron pa rin tayo rito. Maganda yung tsura. Ito yung Euromotor, may Euromotor tayo rito, and then meron tayong parang maliit na windshield dito. And then yung datingan talaga dito eh. Tapos ngayon ko lang din nakita na yung Samurai 155 na kulay glossy black. Kasi parang last time nung yung matagal ko nang di na vlog to, parang mga matte finish yung mga nakita ko sa kanila. So ayun, meron tayong Euromotor na emblem dito, yung kanyang daytime running light, yung signal light niya nandito sa side. Tapos ganyan ang itsura, oh. Tapos meron siya dito na headlight na LED, tapos meron din tayong park light dito. So kung mapapansin nyo, yung datingan netong motorcycle na to, parang yung ilalabas na alam mo yung ilalabas na bagong Honda Click 125, parang ganito yung datingan niya eh. So tingnan natin ngayon 2026 kung ilalabas nga ba ni Honda yung bago nilang 125 na Click. Ayan, naka-combi brake na rin tayo rito. Maganda yung kanyang fender, yung kanyang extension mahaba din. Okay, meron tayong single disc brake, naka dual path caliper tayo rito, and then naka telescopic fork. Yung mugs pa rin natin dito is naka gold pa rin. Ang tires dito ay 180 by 14, tubeless na rin ang kanyang tires. Last time na magiging Monarch na yung Lance 150. So ngayong araw na to nakita na rin natin yung Lance 150 ng Monarch. Pero ang pinaka-comment ko talaga dito is sana iniba nila yung colorway or color bar yan pagdating kay Monarch, para hindi na tayo na ko-confuse kung alin ba yung kay Skygo, alin ba yung kay Lance, alin kay Monarch, diba? Para at least meron tayong identity sa isang brand ng Skygo at Monarch. So yun yung pinaka-sinasuggest natin. So yun nga, ikutan natin to para sa lahat ng mga gustong kumuha nito. Pwede nyo kang i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para ma-assist ko kayo. So pinakatulong nyo na sa akin yun. Okay, kasi freelance tayo ng Skygo. Okay, so ano tayo dyan? Agent. Okay, agent tayo ng Skygo. So kung kayo ng Skygo, PM nyo lang ako. Okay, assist ko kagad kayo. So pagdating natin dito sa front, meron tayong Monarch na emblem tuloy. Meron tayong sticker, sana emblem, no? Sana talaga emblem. So yun, meron tayo rito Monarch na sticker, tapos yung design natin dito, mga pa V-shape, may mga shirt design din.
Ito, glossy finish na parang maliit na windshield. Signal light natin dito, LED, daytime running light. Ito, daytime running light. Tapos meron tayong headlight na LED. Halos lahat naman ng ilaw na ito naka-LED na. So dito sa side, meron na tayong Monarch. Tapos kulay gold dito. So kay Skygo kasi, ayan, makita nyo yung difference, di ba? Skygo. Tapos meron din siyang kulay gold. Ayan. So yun lang naman yung binago dito. Yung kanyang specs, same pa rin naman sila ng specs ni Skygo at ni Monarch. Okay? So meron tayo rito front fender, malapad. Ayan. Hindi siya ganun ka-flexible. Okay, malapad siya. Kasi, okay. So may extension tayo rito. Medyo maliit lang din. Naka-mugs tayo rito. Ang size dito ay 180 by 14. Naka-tubeless. Naka-single disc brake tayo rito. Meron tayong dual path caliper. Yuanqing yung kanyang brand. Ayan. Maganda rin yung mugs na ginamit dito. And meron na rin tayo ritong side stand kill switch. Maluwag na gulay board. Nandun pa rin yung ating battery sa side. Okay. Ito naman yung kanyang itsura ng ating foot pegs para sa angkas. Ayan. May mga patulis na design. Ang bulky talaga dito ang tingnan, no? May combination ng matte finish na flat black. Ayan. Tapos, ito, iba yung texture. Iba rin yung texture dito. Yung design para sa decals niya, same pa rin naman dati. Ayan. May samurai pa rin dito. Pero sana dito, yung yung sticker ba? Dapat yung sticker dito, yung S. A lang talaga. Yung parang hindi siya ganitong halatang dinikit na sticker. Para sa akin lang naman. Okay, comment ko lang din naman yon. Tapos yung Euromotor dito, okay naman. Yung sticker dito. And then, yung Samurai na 155. Nandito pa rin yung emblem. Ayan. Maganda pa rin yung itsura niya. Napaka-premium ng datingan. And sa upuan, gusto ko yung design. Ayan, ang macho niyang tingnan. Maluwag yung ating compartment, pero hindi siya ganun kaluwag. Kasya siguro dito half face na helmet. May helmet hook tayo rito, dalawa. And then dito nga pala yung coolant niya. Kapag kailangan niya ng palit ng coolant, and then yung gas tank niya rito. Ayan, di naman na kailangan susian yun. Okay. So, yung grab bar natin dito, ito yung datingan matte finish din. Kung gusto niyo maglagay ng top box, pwede yan. Magandang lagyan ng top box din yan. Naka single shock tayo rito. Ayan, EEP plus or enhanced efficient power na rin tayo rito. Hindi ko alam kung upgraded na rin siya. Kasi parang last time, hindi ko na alam kung ESP plus ba to o EEP. Pero ito yung napansin natin na bago. And then yung panggilid natin dito, ganun pa rin. Meron tayong Euromotor na naka-engrave dito. So, meron tayong harang dito na goma. Yung ating tire hugger, meron pa rin tayo rito. Naka-disc brake pa rin tayo dito sa likod. And pagdating naman dito sa side, meron tayong side stand kill switch. Meron tayong gulay board na malawak din. Nandito yung kanyang battery. May utility hook tayo. Dito naman sa side, meron tayong USB charging port. Okay, mahaba din or malalim din yung ating compartment. Ayan, or yung side pocket. Ito naman yung ating remote. Okay, parang kotse lang din no. So may nandiyan na rin yung secret key. Ito yung secret key natin. Okay. So sa side naman, malalim din to. Okay. Ayan, may side pocket tayo dyan. Marami tayong paglalagyan din. So dito na rin binubuksan yung seat. Yung ignition natin, nakakilas tayo rito. And then sa ating panel gauge is naka digital panel. Okay. So meron tayong ito touchscreen to. So kulay golden sa part na to. Parang carbon fiber finish dito sa side. Switches niya is meron tayong idling stop, on and off, park light, headlight. Okay, electric starter, lever natin dito, smooth naman yan. Grip natin makapit. Throttle, medyo malalim ng konti, medyo lang. Flasher, meron tayong high and low, hazard switch, kusina, signal light. Okay, ayan. Lever natin, smooth lang din. Yung grip, makapit talaga siya. Ayan. So, sa upuan naman, meron tayong foam na malambot. Sobrang lambot. And then, meron tayo ditong stitches. Stitches din dito. Yung ating compartment, maluwag din. Yung coolant natin nandito. Kung magpapalit tayo. Helmet hook. Dito sa ilalim, lagay ng mga basic tools. Meron tayong gas tank na ang linis lang ng design. Grab bar, metal. Okay. So, sa side, meron tayong side stand kill switch. Ang ating foot pegs,
metal din naman yan, solid na solid. And meron tayo rito monoshock na ano ba to, adjustable ba siya? Hindi ko sure kung adjustable siya, hindi ko makita. Pero yan, meron tayong tire hugger. Yung ating panggilid is meron tayong Monarch na nakalagay dito. Kung Skygo nakalagay dito. Ayan, naka dual pad caliper tayo rito. Tapos yung size ay 120/70 by 14, tubeless pa rin yan. Maganda yung ating tambucho, and then meron tayong cover na plastic. Ayan, naka-radiator na rin tayo rito, at meron na rin tayo dito na cover para sa kanyang radiator. So ganyan ang itsura ng ating Samurai 155. Naka ano na rin tayo rito, naka digital panel na rin tayo rito. Yung kanyang mga switches sumasabay talaga sa mga branded natin or mga Japanese brand. Okay, so meron tayong on and off ng kanyang idling stop or in stop and start system, on and off ng kanyang headlight, electric starter. Yung grip natin dito makapit, throttle mababaw, lever medyo manipis lang yung part na to, same lang dito sa kabila. Meron tayo ritong flasher, high and low, busina, and then signal light. Ayan, so sa baba naman meron tayo ritong USB charging port. Ayan, meron ba talaga dati yan? Or ngayon ko lang nakita, or meron yata talaga dati. So meron din tayo ritong secret key. Okay, ayan. So seat, and then yan, ito yung open ng seat. Meron tayo ritong side pocket malalim. Ito yung ating remote. Okay, meron tayo ritong utility hook, and then side pocket din para dito. Ito malalim. Ayan, so ayan ang itsura ng Euromotors Samurai 155. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2026? Okay, so puntahan nyo na lang dito sa may Mitsukushi San Rafael branch para dun sa mga gustong kumuha. Okay, sa mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong kontakin. Okay, pause no? Pwede nyo akong kontakin para at least ma-assist ko kayo, and then pwede nyo naman din akong i-message sa aking Facebook page, and then sa aking YouTube channel. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo. Babush. Ayan, so wala tayong kickstart. Napaka-bulky niyang tingnan dito sa gilid. And dito naman sa ating tires, ang size dito ay ito ay 120/70 by 14. Naka tubeless na rin tayo rito. Ayan, so naka disc brake na rin. Ayan, so sa kanyang tail light is naka LED rin. Signal light natin dito LED, may plate light, may reflector. Yung fender natin dito at lagayan ng plate. Ayan, so sa side naman, sa may tambucho, okay, meron tayong disc brake. Ayan, dito naman sa side may ano tayo, disc brake, single pad caliper, may swing arm din tayo rito. Yung tambucho natin, laki ng tambucho, stylish din yung datingan niya. May cover din tayo dito na plastic, and then naka liquid cooled din tayo dito. Ayan, may cover na rin yan. So ayan, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle sa halagang 94,000? Meron ka ng ganitong kaangas and ka-premium yung datingan. Okay, itong Monarch Lance 150. So ayos na ayos yan.